Yun, day 6 ng mga prompt to speak o speech na araw-araw ko ginagawa. At isa sa siguro, note muna siguro naintindihan ko sa paggawa nito ng, basta yung tatali ko araw-araw maging prompt to speech ay last nung 5 parang na-realize ko na kulang ako sa action, 'di ba? Kulang ako sa galaw ng kamay. Siyempre, ang language, body language din yun, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? Parang malaki din yung proportion ng hindi, parang malaki din yung pwedeng ambag ng body language mo sa pagsalita mo, 'di ba? Dati ginagawa ko siya, talagang may action ako. At dati naman natutulungan niya ako. Kasi di naman ako ganito ka bulol. Parang di, kaya kasi ginagawa ko to kasi nabubulol ako, 'di ba? Parang yung bunga ko hindi na-stretch out. Pero dati naman nung high school ako, kahit papaano, 'di ba? Medyo maayos ako magsalita. Kaysa nung pandemic kasi, nanahimik yung bunga ko, parang di siya na-stretch. Siyempre, na-adapt ko na yon siguro. Yun, kaya susubukan ko i-regain, galingan, 'di ba? Para ma-improve pa yung pagsasalita ko. Kasi kasi mahalaga, parang basic basic human skill siya, 'di ba? Yun yung gusto kong gawin. Tsaka isa to sa mga gusto kong maayos kasi naglista ako ng basta wala mo ng spoiler pero ayun yun. Pabitin. So alam niyo na. Wait lang. Word generator. Walang daya to, maniwala na lang kayo. Generator. 3 minutes timer. 3, 2, 1. Beneficiary. So, beneficiary. Yun. Ang broad syempre beneficiary. Pero ang alam ko, ang meaning ng beneficiary, kung sino yung tao na magbe-benefit. Kunyari, insurance, 'di ba? Pag namatay si papa, mama mo, o ako, 'di ba? Pwede ko ibigay sa anak ko, beneficiary siya. Yan namatay, wag naman sana, 'di ba? Namatay yung mga magulang ninyo, ayoko ng akin kasi baka mamatay ka agad. Kayo yung kukuha nun, kayo yung beneficiary. Pero marami rin namang mas broader, 'di ba? Kasi syempre sa business, kasi finance management kami, parang tuturo to na yung mga sino talaga mag-benefit, yung customer, yung employee, 'di ba? Pero mostly naman talaga, much as possible, binibigyan ng benefit kung sino man, basta tao sorry, nagkakamali yung thought. Kunwari, kahit empleyado ka, bibigyan ka ng benefit ng company. Kunwari, customer ka, may parang ginagawa na ng lahat para sa customer service, para magkaroon ng benefit, ng ganun. Tsaka sa beneficiary, kala ko dali na yun to. Ayun naman sabi ko sa beneficiary, hindi ko kung ano pa. Beneficiary. Ayun, sa insurance, 'di ba? Siguro yung beneficiary din usually yan. Nag-act siya as safety cushion, ganun. Kasi usually, ginagawang, baka, search ko nga muna yung beneficiary, di ko pala search nga muna. Baka kali yung Ayun, sorry, ayun. Nga, tama ako. Yun nga, basta it's type of good money, 'di ba? Ano kaya asset na it will entrust in you. To you pala to you. Ayun, insurances, kunwari, ayun, pamana, bahay, lupa, titulo, yan. Basta may gain ka doon at pinasa sa'yo yun, isa kang beneficiary. Tawag dito, paboritong topic yan namin sa obligation and contracts. Obligation and contracts yun. Pero usually,
Pinag-uusapan kasi yung ano doon, kung sino magmamana, sino ba mas mag-benefit sa deal na to, sino pa, kunyari tayong dalawa, nag-deal tayo, sino pa ba yung sa labas na mag-benefit. Isang malaki ano siya isang malaking usapin siya. Pero sasabi ko lang dito na, in a broader sense, ayun lang talaga yung beneficiary. Kung sino yung tao, siyempre iba yung benefit, pero kung sino yung tao na mapapasahan o mabibigyan ng isang asset money, basta thing na merong value, siguro ikakabuti mo, di ba? Minsan income generating yung mga binibigay na beneficiary sa atin. Yun yung meaning nun. Ayun lang.